Bible verse for today. It's found sa Deuteronomy 6 verse 5. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your Good might. Meron akong assignment sa inyo sa GC. Ang ating tanong dito, where does the blood flow in the heart? Do we have anyone who would like to volunteer at ipaliwanag sa atin, no? Describe niyo po, saan ba umiikot ang dugo sa puso ng tao? Sige, si Eric. Eric, nagvo-volunteer agad si Eric. Go ahead, Eric. Pakipaliwanag po. Sir. Sige po, sir. Sir, start na po. Yes, From yes. From the superior and inferior vena cava, the blood will pass through the right ventricle, right atrium, and then it will enter into tricuspid valve. Okay. Then from the tricuspid valve, it will pass through the right ventricles, and Yes. then will enter into the pulmonary valve, sir. Pass through lang siya. And then to the pulmonary arteries. Yes. Through the pulmonary arteries. And then we'll go to the heated and oxygenated blood will take place, sir. Magpapalit po sila doon through capillary. Opo. Doon po sila sa capillary mag-exchange. And then they will go back again to the pulmonary vein. And then will pass through the left atrium. And then magpapass through siya sa bicuspid valve. Yes. From the bicuspid valve goes to the left ventricles and then enter into aortic valve and then through the aorta and then distributed again sa lahat ng parte ng katawan. Okay. Bigyan natin ng 3 bagsak si Eric. Yan. Congratulations, Eric. Next, si Jeanette. Si Jeanette yung next na nagtaas ng kamay. Jeanette, go ahead. Yes, sir. Okay, sir. From superior vena cava to and then simultaneous ng superior vena cava and inferior vena cava. And then pupunta po siya sa right atrium. Vena cava po. Sige. Okay. Interior valve. And then it will pass through sa right atrium. Ay magmi-meet po siya sa right atrium. And then going to right ventricle and then tricuspid valve. Sandali, ulitin natin. Dadaan siya sa tricuspid valve bago mag-right ventricle. Okay. Yes, sir. Yun yung sa akin na. And then, pagkatapos niya sa right ventricle, it will pass through sa pulmonary artery. Napupunta naman siya sa pulmon. At ito po yung deoxygenated, right, sir? And then, yung oxygenated naman, papasok po siya sa artery vein. And then it will go inside in left atrium and pass through to bicuspid valve and then left ventricle, pass through aortic valve and then going right away sa aorta for distribution in different parts of the body. Okay, sige, 3 bagsak kay Jeanette. Thank you, sir. Sige, do we have any volunteer? Sige po, last na lang po. Sino po yung magbo-volunteer? Yung medyo matatapang dyan. Opo, sir. Donna. Si Donna, matapang din siya. Sige, sige, go ahead, Donna. Yes. Donna, go ahead. Oh. Okay. Wala kaming marinig, Donna. Going to superior vena cava. Yes. Then passing through inferior vena cava. Okay. Going to right atrium. Passing to tricuspid valve. Okay. Then going to right what do you call this? Right.
Ventricle. ventricle, ventricle, okay. And then Mhm. going to pulmonary valve, Okay. then passing to pulmonary artery, Artery. and then passing to pulmonary veins, then going to left atrium, Mm-mm. then passing to bicuspid valve, Yes. then going to left ventricle, pass Yeah. through aorta valve, and goes out inside the body. So, ano yung kasunod nun? Pag lumabas siya, ano nang tawag nun? Anong klaseng circulation yon? Ay, um, Systemic. Systemic. Ibig sabihin nun, buong sistema na yung kanyang circulation yes, sir. Going out po, inside the body na po. inside the body. Okay. Throughout the body. Sige. Throughout. Bigyan natin ng 3 bagsak si Donna. Thank you po. very good classmate. Yes. Sino pa? Sige. Sinong gustong humabol? Sige. Try. Ako po, sir. Sino yan? Si Marites. Si Ma'am Tess. Yes, Tess. Go ahead. Sa pagdaloy po ng dugo, sa pag-ikot po ng dugo, nagkakaroon ng kawalan ng oxygen. Tapos napapalitan po ito ng carbon dioxide. And then ito po ay pumapasok sa dalawang interpoint na anterior vena cava at superior vena cava. Then ito po ay napupunta sa right atrium, then pump to the right atrium. And then pagkatapos po ay pumupunta sa pulmonary. At saka mapapalitan po ito ng oxygenated blood at pasok ulit papuntang left ventricle at ipapump po sa Sandali. left ventricle, vena cava. Sandali, Tess. Pakiulit mo mula sa right atrium. Medyo nalito ako ng konti. Mula dito, saan siya pupunta? Mula sa right atrium. Sige, game. Mula po sa right atrium, pump po siya doon sa right ventricle, sir. Saan sa dadaan? Ano tong tawag dito? Pulmonary vein. No. Ito, ano tawag dito? Itong valve na to. Anong tawag ng valve na to? Ito. Dyan, sir, sa sir, tricuspid. Okay. Tricuspid valve. Okay, good. Tricuspid valve. Tuloy. Okay po, sir. Tapos, dadaan po siya ulit sa pulmonary vein palabas, papuntang lungs. At pag na-replenish na po yung dugo, ay babalik po siya ulit sa right atrium, left atrium at ipapump niya ulit sa left ventricle. At saka dadaan na po doon sa aorta, palabas po sa throughout the body. Okay. Sige po, medyo may kulang ng konti. Mula doon sa pulmonary vein, papasok siya, dadaan sa dito sa valve na to, which is the bicuspid valve. Bicuspid valve po, sir. Tapos pag nasa left ventricle, dadaan ulit siya sa isang valve, which is the aortic valve. Pamo? So, Okay. dito yan siya. Huwag niyong kakalimutan yung valve kasi kung walang valve, magkakaroon ng backflow. So pagka nagkaroon ng backflow, walang blood circulation. So it has to pass through this valve, which is the aortic valve, and then from the aortic valve to the aorta, then it goes out through the body, yung tawag natin dito na systemic circulation. Buong sistema ng katawan, yung daloy ng dugo. Tama? Tama po ba? Okay, tama po, sir. Thank you po, sir. Sige po. So, bigyan natin uli ng 3 bagsak si Marites. Sige po. So, yun po yung ano lang natin now. Before you proceed or before you do anything else, i-describe, sabihin nyo muna. Ang aking i-describe ay kung paano umiikot ang dugo sa loob ng puso ng tao. Para alam ng assessor
saan ka nagsisimula. No, yung starting point natin is yung sa loob mismo ng puso ng tao. And then ang dugo ay papasok through the superior vena cava and the inferior vena cava. And then ang kanyang papasokang chamber ay right atrium. Dadaan siya sa tricuspid valve. Tricuspid valve naman. Tricuspid valve. Tama. Right atrium, right ventricle, I'm sorry. And then dadaan siya sa pulmonary valve. Yan, pulmonary valve to no? And then it goes out and then na-replenish yung dugo, yung deoxygenated, naging oxygenated, at yung oxygenated blood babalik sa puso through the pulmonary vein, and then ito ay papasok sa sa left atrium, dadaan sa bicuspid valve, and then it goes down to the left ventricle, and then dadaan siya uli dito sa aortic valve. Ito yung valve na yon, and then lalabas na siya patungo sa aorta, and then yun na, magkakaroon na ng systemic circulation yung dugo. Ayun. So the next question is, pagkatapos nung umikot na yung dugo, ano ang pinaka-punto o pinaka-dulo ng kanyang circulation? Saan siya hahantong? Saan hahantong yung dugo? I'm sorry. Saan hahantong yung dugo na to? Ito yung oxygenated blood. Yes, Barbie. Sa ating mga cells po. Sa cells, no? Yes. Ayun, tama 'yon, no? Sa cells sa pupunta. The next question is kasi ito dumadaloy siya sa blood vessels, tama? So, anong klaseng vessel po yung palabas? Artery. Artery or Yeah. It's ano po? Artery, tama? Pagpalabas ng artery. Palabas ng puso, artery. Yun yung yun yung mas Yes. makapal na blood vessel, no? Mas makapal 'yon, mas malaking blood vessel palabas. Pero pagka ang dulo ng ng yung ng artery natin na kung saan ay siya, yun yung magkakaroon ng gas exchange. Diba? Sa capillary. Capillary. Gas exchange. Maliliit na mga yan, no? Napaka delicate na mga mesh, no, yung maliliit na net, ika nga. Pero ito nasa sa loob mismo ng na to, no? Nasa punto na siya ng selula. Ayan. Para from there magkaroon ng exchange yung yun, no? I-discarga niya yung oxygen and then ikakarga niya yung ang tawag nun, carbon dioxide. And then yun yung babalik uli sa puso sa pamamagitan ng superior vena cava at inferior vena cava. Okay, so I think we're done with that. Congratulations. Mukhang I think nakuha nyo naman lahat, So maraming salamat. Ngayon, tuloy tayo sa ating discussion. Nandito tayo ngayon sa susunod na topic natin. And by the way, orisin ko pala muna to. Ang dami kong kalat. Dali Ano ba to? Dumami lalo. Ayan. Mahirap mag-iwan ng maraming kalat. Magagalit si teacher. Next is what we are going to study today is the lymphatic system. Pag-usapan din natin yung nervous system. Ano ba yung dalawang mga sistema ng katawan, ng organ na kailangan nating pag-aralan. So ano yung lymphatic system? Sino po makapag-describe? Ano po ang lymphatic system? You try to explain in your own words. In your own words. Sige, any volunteer. Ano ang lymphatic system ayon sa iyong kaunawaan o sa iyong naunawaan? Raymond, sir. Sige. Raymond, go ahead, Raymond. The lymphatic system. Raymond, Para sa akin, sir, yung lymphatic system ay isa siyang Para Yes, sir.
Raymond, nag-fluctuate ka. Pakiulit po yung sinabi mo kanina. Hello, sir. Yes. Tuloy mo. Para sa akin, sir, yung lymphatic system, isa siyang taga-control ng dugo, para siyang filter. Filter. Okay. And then? Tuloy mo. Lymph nodes, lymphoid organ. Tagalog. Sandali may nagsasalita. Si ano lang muna, si Raymond lang muna. Raymond, yes, go ahead, Raymond. Yun lang po, sir, yung pagkakaintindi ko sa sa lymphatic system, isa siya taga-control ng natin dugo, at saka siya ng mga tawag nito, yung mga kung para siyang tagalinis, ganyan, or nagpi-filter ng natin dugo, yun. Tagalinis ng dugo. Yun ba yun? Tagalinis ng dugo? Yes, sir. Okay. Sige po. Thank you. Thank you, Raymond. Bigyan natin ng 2 bagsak si Raymond. Sino pa po? Sige po. Any volunteer? What do you understand about the lymphatic system? Any volunteer? Ano ang naunawaan mo sa lymphatic system? Eric, sige, go ahead, Eric. Hindi pa ako nagtaas, sir, pero sige po. Sige po. In my own understanding lang po, sir, parang siya yung mga nodules, sir. Tama po yung sinabi ni sir kanina na tagalinis. Pero siguro sa layman terms, parang pag meron kasing infection, sir, parang halimbawa nagkasugat ka sa tuhod, tapos parang magkakaroon ka ng kulani. So yung kulani na yun, sir, siya yung parang doon naglalaban yung infection tsaka yung natural antibody natin, sir. So kaya yun yung importance po ng lymphatic system. Parang yun nga po. Okay, sige po. So bigyan natin ng 2 bagsak ulit si Eric. Salamat, Eric. Yeah, tama po yung sinabi po ni parehong sinabi ni Raymond at ni Eric. Pero dagdagan lang po natin, ano po. So, ano ang lymphatic system? Ayon dito, the lymphatic system or lymphoid, another term for lymphatic system ay yung lymphoid system, is an organ system in the vertebrae. So pag sinabing vertebrae, nandito po yan sa ating pong sa ating spinal column. That is part of the immune system. Bahagi po ng immune system. Pag sinabi natin immune system, ito yung sistema ng katawan natin upang gapiin anuman ang mga posibleng threat, no? Posibleng magdulot ng sakit sa katawan ng tao, at ito ay complementary to the circulatory system. Kasi kung titingnan mo, yung lymphatic system, umiikot din siya alinsunod doon sa ating circulatory system. Ngayon, it consists of a large network. So malawak po yung kanyang network na binubuo ng mga lymphatic vessels. So pag sinabing vessels, ito yung daluyan, and then the lymph nodes. Yung pag sinabi nating lymph nodes, nabanggit kanina ni Eric, yung mga kulani sa ating katawan, at saka yung lymphoid organs, and then the lymphatic tissue and the lymph. Ang tanong, ano po ang lymph? Kasi ang pinaka bida sa sa ating discussion ay ang lymph. Ano po yung lymph? Ang sabi po rito, the lymph is a clear fluid carried by the lymphatic vessels back to the heart for recirculation. Ayan. So, yun po yung description po ng ating lymph, no? The main functions of the lymphatic system is to keep the body fluid in balance. Ibig sabihin po nun, hindi po magkakaroon na excess ng retention ng liquid sa katawan, no? Kailangan balansyado po siya, enough lang para masustain yung buhay natin, no? Yung buhay ng tao. Hindi din po pwedeng wala din pong liquid o fluid, at hindi rin po pwedeng mayroong tumatambay ng mga fluid. Okay. So mamaya pag-usapan natin ano po yung sistema nun. At yung pangalawa ay patungkol naman sa pagkaroon ng
ang tawag niyan, defender, no? Siya yung natin, protection natin laban sa mga harmful microorganism na magdudulot ng mga infection at eventually magkakaroon po ng sakit sa katawan ng tao. Okay. So yun po ang lymphatic system. Now, paano po natin nasasabi na yung lymphatic system at circulatory system ay halos pareho lang yung dalawa? Ang paliwanag po dito, as the blood passes through the capillary beds, saan po yung capillary bed muli? Saan natin matatagpuan? Pinakadulo po ng ating pong artery, and then ang simula po ng ating vein. Yung gitna po noon ay capillary bed. Okay yun. So sabi rito, some of the fluid portion leaks through the capillary walls into the spaces between the cells. So ibig sabihin po noon, habang dumadaloy po yung dugo sa ating sistema ng katawan, nagkakaroon po ng tagas. No? Nagkakaroon po ng pagtulo. So yung tulo na yan, yung tulo ng lymph, no? So pag tumulo siya, yun nga, no? Yung sistema ng limpatiko, ito ngayon ang umiipon. Iniipon niya po yung mga lymph na yan. Yung mga natagas na yan, no? Na fluid, na liquid. Ganon. And then, ginagawa niya po, binabalik niya po doon sa circulatory system. Okay, so yun po ang gawain po ng ating pong lymphatic system. Ngayon, bakit mahalaga po ang lymphatic system? Don't you know that kapag ka nagkaroon po ng excess fluid, no, sa ating sa lymphatic system na yan, pwede pong ikamatay ng tao. In the same token, pag wala din po yung liquid na yan, yung absence po ng liquid na yan. Okay? Sabi rito, the lymphatic system is part of the immune system. Yung lymphatic system natin ay bahagi po ng immune system. And it keeps the fluid or the body fluids balanced and defends the body against infection. So nabanggit natin kanina, ito yung nagbabalansi ng likido sa ating katawan, at the same time ay siya din po ang nagbibigay ng protection laban sa mga harmful microorganisms. The lymphatic system collects this fluid, nabanggit na rin natin, ang tawag po niyan ay lymph, at binabalik niya sa sistema. At yun na mention natin earlier na ang lahat po ng mga bahagi po ng lymphatic system na ito, kabilang na po yung lymphatic vessels, no, yung daluyan po ng mga lymph, mga tissues, organs and glands ay nagtutulong-tulong upang ma-drain. Ibig sabihin po no ma-drain, maalis po yung lymph na yung kumakalat-kalat na mga liquid na ito, no? yung water, colorless na liquid na ito. At ang dahilan po niyan ay para hindi po magkaroon po ng problema sa ating sistema ng katawan. That's why once it goes down from the circulatory system, tumagas po yan, kukolektahin po ng lymphatic system at dahan-dahan niya pong dadalhin po sa ating puso. Next. Paano siya o ano ang pangunahing gawain? Okay. Although na-mention natin kanina, dalawa yung kanyang gawain, di po ba ibabalanse niya po yung fluid? Pero isa po sa pangunahing gawain po ng ating lymphatic system ay labanan po ang infection. Ayan. Paano po niya mapaglabanan yung infection? So sabi nga rito, this system helps defend the body against illnesses causing germs like bacteria, viruses, and fungi. The system builds immunity by making special white blood cells, ito na ngayon yung lymphocytes, that produce antibodies which are responsible for the immune response. Ayan. So, kapag meron ng threat, no, kapag meron pumapasok na mga invaders, no, may mga foreign threat, ito ngayon, no, yung si lymphatic system ay nagpuproduce din po siya ng lymphocytes, and then ito po yung pinanggagapi, no, sa mga harmful na mga microorganisms. So in other words, yung lymphatic system natin ay yung pangunahing trabaho po niya, no, isa sa pangunahing trabaho po niya ay labanan po ang infeksyon.
Ayan, kaya nabanggit na kanina, I think si Eric, no, yung kulani, no. Kaya pagka may sugat po tayo at nagkaroon po ng may pumasok po ng mga mikrobyo at nagti-threaten po siya palalain po yung kondisyon dito ngayon. Back to the rescue yung natin, yung mga kulani na yan sapagkat doon nagkakaroon ng labanan. Ayan. So, ina-expect natin na mas malakas yung ating immune system para matalo natin yung mga harmful microorganisms. Now, kapag mahina yung ating immune system, tulad halimbawa, hindi tayo kumakain ng masustansyang pagkain, lagi tayong nagpupuyat, lagi tayong na-indulge sa mga bisyo na nakakasira sa katawan, hihina yung ating immune system. Pag humina yung immune system natin at pumasok yung mga harmful microorganisms, chances are it will weaken, no? Hihina yung katawan natin and then ma-overwhelm tayo. Kaya tayo ay nagkakaroon ng malalang karamdaman. Ayan po. So, ano po yung lymphatic vessel? Tulad sinabi natin kanina, ang ating katawan po ay punong-puno po yan ng libo-libo po ng mga lymphatic vessel. Dito po dumadaan po o dumadaloy po yung mga white liquid na yan sa ating katawan at like what we said, mula doon sa circulatory system, nagkaroon ng tagas, sasaluin ng lymphatic system. Ayan. Meron din po siyang sarili pong mga valves. Ano uli ang purpose ng valves ng katawan? Ng katawan ng tao? Ito ay pumipigil sa tinatawag nga na backflow. Ayan po. So yan po yung mga valves niya na nakakalat din po sa ating pong buong lymphatic system. Now, ang sunod na pag-usapan natin ngayon ay ano ba yung mga lymphoid organs or lymphatic system organs. Okay, una sa lahat, meron tayong tinatawag na lymph nodes. No? Ito yung kulani natin na kung mayroon pong threat, mayroon pong possible na infection, meron pong pagpasok ng harmful microorganism, nagkukos ng swelling, no? At dito po nagkakaroon po ng aksyon. At dito po na i-store, imbakan po ito ng ating pong WBC or yung white blood cell. So, ayan po. So, ang sumunod naman ay spleen. Saan po siya matatagpuan? Dito po sa upper left side, no? Upper left side, upper left quadrant, no? Kung maalala po niyo yung apat na bahagi ng ating intestine. So upper left quadrant, andito po siya. At ito ay ang gawain po ng spleen ay upang tanggalin, no? Salain niya po yung mga red blood cell na gaskasado na po ng mga red blood cell, mga mga waste product na po, bacteria and other cell fragments. So dito po yan, no? Ginagawa po yan sa ating pong spleen. Ang sumunod naman ay yung thymus. Where do we find the thymus? Ang thymus po ay nasa bandang ibabaw ng ating puso. If you remember, the location of the heart is somewhere here behind the sternum. Andito po sa bandang ibabaw yung ating pong thymus. Yan po. Ano naman po ang responsibility ng ating thymus? Ang thymus controls the development of the lymph nodes and the spleen. Okay? So, yung activities ng ating po mga kulani and then yung gawain po ng spleen ay kontrolado po ng ating thymus. Dito po yan, no? Dito po siya makikita. Ang sumunod naman ay mapapansin natin yung tonsils. Ano po yung tonsils? It's a type of a lymphoid tissue which protects against the pathogen through the where? Saan po natin makikita yung tonsil? Ito po yung makikita natin just behind the palate, no? Sa ating pong ngalabang tawag po noon, yung dito sa ating sa dila, no? Andyan po, may dalawang parang hook po yan. Ayan po yung ating pong tonsils. So, pag may pumapasok na pagkain, sinasala niya po pagka may pumasok na mikrobyo na mga germs, sasabihin niya, sandali, awat muna, hindi kayo pwede dyan. No? Ito po ay ginagawa po ng ating tonsils. Now, like what we said, kapag mahina yung resistensya ng katawan or for example, na-overwhelm yung tonsils natin, ang nangyayari po ay nagkakaroon ng inflammation. Ang tawag po roon ay
ano po? Tonsillitis. No? Nagkakaroon po tayo ng tonsillitis, yung inflammation po ng tonsil. Ibig sabihin po noon, humina po yung yung kakayahan ng tonsil na gapiin po yung mga harmful microorganism. Kaya ang mangyayari ngayon, siya ngayon ang magkakaroon ng sinat. So magkakaroon po siya ng inflammation. Ayan. So, having said that, yung tonsil ay yun lang po yung kanyang pinakagawain po. Siya po ay parang watchman, ika nga nagbabantay ng mga harmful microorganisms na pumapasok sa pamamagitan ng ating bibig. Ang sumunod naman ay bone marrow. Okay. Ano po yung bone marrow? Yan, sa mga mahilig kumain ng sa mahilig kumain ng bulalo. 'Di ba? Yung buto yung bulalo na nakain natin ay mayroon pong butas sa gitna ng buto, yung may mga spongy na bahagi po noon, yun po yung bone marrow. Nandyan po yung medyo nagpapataas ng ating cholesterol. Okay? So, bone marrow is these are the spongy tissue found in the center of most bones. So, yung halos lahat ng mga malalaking buto ay nandoon po, may bone marrow, na kung saan ay binoproduce yung RBC and the WBC. Ano po yung RBC? Yung the red blood cell and the white blood cell. Okay. At katulong din po, kasama din po doon yung platelets na siyang kumokontrol sa ating pong kapag tayo po ay nagkakaroon po ng sugat at nagkakaroon po ng bleeding, ito po yung tumutulong iampatin yung paglabas po ng dugo, no? So, gawain po yan ng ating pong platelets. So, again, we have the 5 lymph node organs. Number 1, the lymph nodes, yung kulane, and the spleen. Ito po yung nasa gilid po ng katawan ating bandang sa stomach area natin, no? And then, meron po tayong thymus. Yung thymus naman, tulad sinabi natin, nasa bandang ibabaw ng puso natin at kontrolado niya po ang development ng ating pong mga lymph nodes, saka ng mga spleen. And then tonsil, yan, makikita natin po sa ating pong, sa likod po ng ating pong ngala-ngala, no, na siya po yung nagbabantay against harmful microorganisms and the bone marrow. Ang bone marrow naman po ang production area po ng RBC o na red blood cell at ng white blood cell. Ayun po. Ayan, so we're done with our discussion sa lymphatic system. No, madali lang po siya, pero po ang key word po dito ay protection against harmful microorganism. And then, pagkakaroon po ng balance ng fluid sa sistema ng ating pong katawan. Okay, so now let's proceed sa next topic po natin, which is the nervous system. Ayan. Ano po ang nervous system? Anybody? Ano po ang sistema ng nerbiyos? Anyone? Ayan. Sige po. Bigla na nahimik. Ang sistema ng nerbiyos, no? The nervous system ay, trivia muna, no? Ang ating katawan ay punong-puno po ng billions of nerve cells. So, napag-usapan natin kamakailan, di ba, yung the basic unit of life is the cell, and the cell is made up of billions and billions of cells. Ganun din, yung ating pong nerve cells or tinatawag na neurons, ito ay binubuo ng bilyones, no? Ganun po kadami yung ating pong nerve cells. There are about 100 billion in the brain and 13 million in the spinal cord. So, mas madami po ang neurons na matatagpuan natin sa ating utak at ilang milyon din ang matatagpuan sa spinal cord natin o sa spinal column. Okay? The neurons take up and send out electric and chemical signals. So, ito po yung mga parang pinaka-transmitter, no? Ng lahat po ng mga signals, ng lahat po ng mga yung information, things like those na doon po mapasok sa ating utak at lumalabas din po, no? At ito po ay
ay maaring sa electric type of a signal or a chemical type of a signal. Ngayon, so just what is the nervous system? The nervous system is the body's main information center, storage center, and control system. Ayan. So, ang kanyang pinaka-function ay to collect information about the body's internal and external states and transfer this information to the brain. So, kung anong nangyayari sa sa loob ng ating katawan at ano man nangyayari na na-encounter ng ating mga sensory receptors sa labas ng katawan, ito ay dinadala sa ating pong utak. No? Lahat po na information po na yan. Okay? The information is gathered by sensors such as the eye and the other senses, sense ng katawan, at of course yung nerve receptors. Ayan. Next, instruction is given or sent out to the effectors. So kung ano yung reaksyon ng ating utak, ano yung kanyang nakaprogram na gagawin, no, nagkakaroon po ng kanyang kautusan. At yung kautusan na yan ay dumadaan, no, sa ating po muscle glands, at ang tawag po dito ay mga effectors, no. So yung effect po yan. Okay? And the nervous system helps us think, create, and remember, and even feel things. And this is also responsible for the internal changes such as the heart rate or the body temperature. This is like what we said, kapag sobrang mainit yung environment or sobrang malamig yung environment, nag-a-adjust po ang ating body temperature, at ang may control po nito ay ang ating pong nervous system. Ayan, medyo naulit pala, hindi ko na Ayan, nabanggit na natin kanina. When it comes to the reaction, no, when it comes to the action ng ating katawan, ito po ay yung ating nervous system ay nakikipag-coordinate po siya, no? Mahalaga din pala yung coordination sa katawan natin. Ano po? Nakikipag-coordinate po siya sa isa pong sistema ng ating pong katawan, which is the endocrine system. Ito po ay upang magkaroon po ng tamang reaksyon o tamang regulation o maintenance ng homeostasis. Ito po yung uri ng mga chemical na pinuproduce ng ating katawan na siyang tumutulong, no, sa iba't ibang mga gawain po para tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. Okay? Ayan, nabanggit natin kanina, through its receptors, the nervous system keeps in touch with the environment, both the internal and the external. Now, ano po ang dalawang main parts ng ating nervous system? Ano po ang dalawang main parts? Yung dalawang pangunahing bahagi po ng nervous system. Dali, tumalon siya. Brain po, tapos spinal cord. Ano po? Ano sir, brain po, tapos spinal cord. Brain tsaka spinal cord or spinal column. Tama. Okay? So, pero po, ang kategorya po niyan ay yung tinatawag na CNS or the Central Nervous System. Ano po yung CNS? Yung CNS is the command and control center and performs processing and integration. Kumbaga yan sa giyera, no? Sa bawat giyera, mayroon tayong command and control hub. No? Yun po yung kumbaga sa Malacanang, yan po yung war room. Yan. Kung saan po yung mga instruction mula sa presidente ay nanggagaling. No? Siya po yung nagbibigay ng utos. Siya po yung nag-gather information, pinapras po niya at binibigyan po ng kaukulang kautusan. So yan po ang gawain po ng ating nervous system na binubuo po ng ating pong utak. This is the brain and this is the spinal cord. Ayan. Ito yung processing center, ito naman yung main information gateway. Yan, kung mahilig po kayo sa internet. Ito po yung information gateway, makapal po yan at dyan po naka-embed lahat po ng mga nervous, ang tawag niyan, receptors, no? Nakakonect po yan dyan. Okay? So tulad ng binanggit natin kanina,
tumatanggap ang utak natin ng lahat ng information at siya din ang nagbibigay ng talagang agaran na processing, no? And then nagkakaroon po siya ng kanyang reaksyon. So split second lang po yan or even faster than the split second. Ganun ko kabilis. No? Ganun kabilis. Kaya ayon sa mga experts, kahit na yung yung pinaka-advanced na computer system sa buong mundo ay hindi pa pwedeng tapatan yung utak ng tao. Ayan po. Next. Yung spinal cord naman, this is a large bundle of nerve fibers connected to the brain. Okay. So, yun, nabanggit natin kanina, ito yung main hub, ito yung gateway. No? It's the major trunk line carrying information. Ayan. So, yan po, siya po nagpagdadala po, no? Kaya, kung naalala niyo discussion natin, di ba, patungkol doon sa nangyari kay Christopher Reeve, no? Si Superman. Ito po yung nadali nung siya nag-horseback, tumama po to dito, yung kanyang spinal cord, no? At nagkaroon po ng breakage, no? Nagkaroon po ng breakdown. Nung nagkaroon ng breakdown, mula nung nangyari po yung aksidente na yon hanggang siya'y namatay, ang gumagalaw lang na bahagi ng katawan niya ay mula lieg, no? From the neck only up to the brain. Pero the rest of the part of the body niya paralisado na, no? Hindi na po siya gumagana. Ayun, hanggang sa ay namatay. Ang sumunod naman ay kanina, CPN, Central Nervous System, CNS. Ito naman ngayon ay PNS. Ano naman po yung PNS? PNS stands for the Peripheral Nervous System. What do you mean by peripheral? Pag sinabing peripheral, ito yung nasa paligid. No? Hango ito sa salitang periphery. Pag sinabing periphery, yung nasa paligid, no? Yung nasa tabi-tabi. Ayon. So the PNS is part of the nervous system which is outside of the brain and the spinal cord. So ibig sabihin po noon, ito po yung galamay. Ayan. Ito po yung galamay na yan, no? Kung ito yung brain, ito yung spinal cord, ang mga galamay na yan, no? Yan yung mga, kumbaga, mga spy yan, no? Yung mga agent, no? Yan sila mga frontliners. Okay? So, ito po ay nagmula sa CNS. Konektado po siya sa CNS. Okay. Now, you have to remember na may dalawang uri po ng ating pong PNS. Ano po yung dalawang uri ng PNS? Number 1, the somatic nervous system. And number 2, the autonomic nervous system or the ANS. Ang isa is SNS at ito naman ay ANS. Tandaan niyo po yan ha. Mula sa ating pong CNS as ating brain, spinal column na yan, spinal cord, central nervous system. Mayroon din po siyang branch. Yung branch na yan, yung peripheral nervous system. At yung peripheral nervous system ay may dalawa din po siyang component, may dalawa po siyang bahagi. Ito po yung somatic nervous system, the SNS, and the autonomic nervous system which is the ANS. Yan po yung mga tandaan po natin. Ayan. So ano po yung function po ng ating pong nervous o peripheral nervous system? So tulad ng nabanggit natin kanina, ito po yung extension ng ating pong central nervous system. Ang pangunahing gawain po niyan ay siya po ay kumukonek, no? Ng lahat ng mga organs, ng lahat ng mga bahagi ng ating mga katawan, no? The upper extremity and the lower extremity at yung ating pong mga balat. So siya po yung main artery or main component or main connection mula sa mga bagay na ito, sa mga bahagi ng katawan na ito towards the central nervous system. Ano po ang sumunod? Ang sumunod na function po o ginagawa po ng ating peripheral nervous system is to allow the brain and the spinal cord to receive and send information to other areas of the body. So, di ba sa CNS, ito yung main controlling part, ito yung main processing part, ito yung main action area, at lahat ng mga desisyon ay dumadaan sa peripheral
nervous system. So sila yung nag-i-implement, ika nga. Ang sumunod naman ay nagdadala din po siya ng sensory and motor information to and from the central nervous system. Pag sinabi nating motor information or sensory information, lahat po ng nararamdaman, lahat po ng aksyon na pwedeng gawin, ito ay dumadaan sa pamamagitan po ng peripheral nervous system. Kapag sinabi ng utak natin, suntukin mo yan. Yan. Pag nanuntok ka, yan po ay ginawa dahil po sa ating pong peripheral nervous system. At ang sumunod naman ay regulate involuntary functions like heartbeat and breathing. Ayan. Pag sinabi nating involuntary, wala po tayong consciousness, wala po tayong kamalayan, pero po yung ating pong PNS na yan ay tumutulong para i-regulate. No? Kontrolin po ang sakto po na pag-tibok ng ating puso and then even the timing ng ating pong paghinga. Okay? So the saying na everything should be in, ang tawag nun, balanse po, no, sa ating katawan ay nanggagaling po dito sa ating pong peripheral nervous system in connection to the central nervous system. Okay. Ayun, nabanggit natin kanina yung somatic nervous system. Ano naman yung somatic nervous system? Ito yun. Connected siya po sa ating pong central nervous system at direkta po sa ating pong balat at mga muscle. And then, tulad na banggit natin kanina, ito ay mayroon pong afferent, no? Afferent na sensory receptors. Yung afferent na yan, ibig sabihin yun yung palabas, yun po yung utos, yun po yung mando coming from the central nervous system. Or the efferent, ito naman, malitad po. Sensory is the one that goes to the body, yung afferent, and then yung efferent naman, yun yung instruction coming from the brain towards the motor nerves. No? Ito po yung psychomotor na sinasabi. Ito po yung effect, no? Ito po yung movement na sinasabi. Ulitin ko, afferent is the information, lahat po ng naramdaman po ng ating sensory nervous receptors, the sensory going towards the brain, and the instruction coming from the brain to do anything happens to the efferent nerves. Ayan. So ayun po, no, makita po natin dito, ito po yung ating pong this is the CNS, no? Dito po dumadaan po information pina-process, yung afferent kanina, yun yung naramdaman po, pumunta po sa ating brain, and then yung command na po ng ating pong utak, ito naman po yung tinatawag na efferent. Okay. Tuloy tayo. So, kung mayroon po tayong somatic, like what we said, meron tayong autonomic. Yung autonomic nervous system, bahagi po ng ating PNS, is a component PNS that regulates, kumukontrol ng lahat ng involuntary physiological processes tulad nung heart rate, blood pressure, respiration, digestion, and the sexual arousal. Ayan. So ito po ay dahilan po sa autonomic nervous system, no? Ibig sabihin po nun, hindi mo siya kinukontrol, hindi mo siya sinasabihin na, sandali, wag ka munang tumibok, yung gano'n, no? O sandali, kailangan yung blood pressure, kailangan mababa lang, hindi po, no? Even yung ating paghinga, no? Yung ano po niyan, yung pag-digest ng pagkain at even yung ating mga sexual na nararamdaman. Okay? So ito po ay dahilan po sa ating pong tinatawag na autonomic nervous system. Of course, may pong stimulus, meron po siyang may element po na nagko-cause, no, para dito sa mga bagay na ito na mag-react. Kaya lang po yung reaction na yan, yung action na yan ay nagmumula sa ating pong involuntary physiological process. Pag sinabing involuntary, hindi po natin ito namamalayan na ito na po yung reaction. We just feel na naramdaman na natin yung effect na yon, pero po the way it came about with that kind of a decision, kung ano po yung reaction niya, ay yun po yung tinatawag natin na involuntary, no? Automatic po yun.
Hindi po yung pinag-iisipan muna. Kusa na lang po siyang kumikilos. Okay? So, tandaan po natin, dalawa po ang bahagi po ng ating PNS, the peripheral nervous system. Number 1, we have the somatic nervous system, and then of course, another one is the autonomic nervous system. Pag sinabing somatic, ito po ay may kamalayan. Pag sinabi po ng autonomic, ito po ay wala po tayong consciousness, wala po tayong kamalayan, pero subalit kumikilos po siya at nagkaroon po siya ng kaukulang reaksyon. Yan, no? So, balikan po natin yung ANS na yan, yung autonomic nervous system. Meron naman po siyang branch, meron naman po siyang dalawang ugat. Okay, meron naman po siyang dalawang branches. Ang isa po ay sympathetic at ang isa naman po ay parasympathetic, no? So, pag sinabi nating sympathetic, ito yung control, fight or flight control. Ayan. Ito yung, aywan ko lang kung napapansin nyo po, di ba pag may mga sunog, karaniwan po kapag walang sunog, walang ganong circumstansya, yung ref na 5 cubic, kadalasan po 2 tao o 3 tao niyang bumubuhat. Napansin nyo ba yon? Okay? Pero pagka may sunog, ano po nangyayari? Mapapansin po natin talaga yung tao nabubuhat mag-isa, yung ref na yun, na 5 cubic feet na refrigerator. Yan po yung dahilan po niyan ay yung sympathetic part, no? Bahagi po ng ating pong autonomic nervous system, no? Bigla lang po siyang kumikilos ng ganon. Okay? Ang parasympathetic naman ay, sabi rito, controls body response during times of rest. Ito po yung tayo po yung namamahinga, no? So siya po yung gumagana po, siya po yung nagko-control sa ating pong pangangatawan. So pag sympathetic uli, ito yung mayroon tayong adrenaline rush for a while. Ayan, nagkaroon ng adrenaline rush at nabubuhat yung ref mag-isa. Maalala ko rin po nung ako'y mga nasa elementary grade din po ako, meron ako napansin na isang po namin, actually sa bahay po ng boarding house ng aking lolo nung araw, meron pong isang estudyante na nakatira po sa amin sa bahay ng lolo ko. Hinahabol po siya ng napakalaking aso po. Takbo yung mama, yung estudyante, bilis ng takbo niya. Alam niyo po na talon niyo po yung bakod ng bahay po ng lolo namin na napakataas. Yan. Bakit niya po nagawa po yun? Yun po yung adrenaline rush. Ito po yung sympathetic part ng ating pong autonomic nervous system na nagbigay po sa kanya ng lakas, no? Na talunin po yung napakataas na bakod. Sa takot po niyang lapain po siya ng isang malaking aso. Ayan. Okay? Okay. Now, kung makikita niyo po, ang dami pong sanga-sanga po yan. No? Ang dami po yung mga pwede nating pag-usapan. Kaso lang po, tulad ng sinasabi natin, we just, the DOH would like just for you to have parang bird's eye view ng lahat ng ito. Hindi naman kailangan talaga natin memorizing po yung mga lahat po na detalye po ng ating pong nervous system kasi napakarami po noon sa totoong buhay lang po. Pero po mahalaga lang po na yung nabanggit po natin, yung mga main branches mula doon sa ating pong CNS, the central nervous system, and the peripheral nervous system, and down to the line, no, maintindihan po natin kung paano po siya kumikilos at yan po ay mai-connect natin sa ating gawain bilang mga massage therapist, no? So ang tanong ko na lang po dito is kung sakasakali ang client natin, no, this is just going to be a hypothetical question. Kapag ang client ay kilitiin, ano po ang dahilan ba't siya kilitiin? Would you know? Would you know? Would anybody share to the class bakit po siya naging kilitiin at pwede bang mawala yung ganong yung pagiging makilitiin ng client natin?
Sige, based on your experience, sino una mag-share? Ang tanong natin is, kapag yung client po natin, di po ba, na alam po naman nakaka-encounter tayo ng ganon, may client tayo na kilitiin, no? Yung talagang kunting ano mo pa lang, dampi mo pa lang, talagang ano, hindi mo malaman kung ano yung kanyang hindi mo malaman kung ano yung klaseng hagik-hik na gagawin po niya. And then the next question would be, pwede bang mawala yung ganong klaseng kanyang nararamdaman? Sige. Yung mga matagal nang nagmamasahe dyan, tingnan natin kung ano yung inyong ideya. Go! Any reaction? Sige, sino po mauna? Si Jeanette yung nagtaas. Jeanette, go ahead. Sir, yung first question, hindi po ako sure sa answer. Tapos yung second question, yun po yung masasagot ko. Pwede po. Kasi po, pwede pong mawala. Kasi based on my experience po kasi po, nirecommend po sa akin ng doctor na magpamasahe every week. Opo. So, naging familiar. Dati po, bawat isa, lalo sa part ng binte, as in talagang hindi ko maipagalaw kasi nakikiliti ako. Pero ngayon, nung regular ko na po siyang nagagawa na nakakapagpamasahe ko every week or sometimes twice a week, nawala na lang po siyang kusa. Siguro palagi ko, naging immune na po. So yung tanong ko, pagka nakiliti siya, ano po yun? Na somatic ba yun or autonomic nervous system yung gumagalaw? Somatic or autonomic? Autonomic po. Mixer. Ha? Mix siya? Feeling ko autonomic. Okay, Eric, ito ba yung sagot ng autonomic? Bakit autonomic? Eric? Nawala si Eric. Barbie, bakit autonomic? Kung nakikiliti yung tao, ano pong part ng ating pong nervous system yung gumagalaw, yung kumikilos? Sa banda po ng kasi nasa peripheral nervous system po na bahagi po yon. Somatic. Pag sinabing somatic, meron pong conscious effort. Pag sinabing autonomic, wala ka pang kontrolado, hindi mo kontrolado, pero kung saan lang po siyang nagaganap. Okay. So you said kanina, it's autonomic. Bakit naging autonomic? Hello? Sir, kasi nararamdaman po niya yung kiliti habang nakarest yung body po. So, parasympathetic po siya. Okay, so parasympathetic, yes, I agree with that. Pero dalawa yun, di ba? Somatic. Pag sinabing somatic, conscious effort, consciously alam ng tao at alam yan ng ginagawa niya. Pero pag sinabi natin autonomic, kusa lang siyang nararamdaman. Okay? Kusa lang nagre-react yung ating katawan. So, the answer is autonomic. Tama ba? Yes po. Autonomic. Kasi hindi mo kontrolado. Yun nga yung sinasabi natin na pagka likas na makilitiin yung client natin, talaga pag nadampian mo na po yan, talagang hindi mo lamang kung nanginginig na siya o humahagik na siya. No? So, autonomic po yon. Pero the next question is, pwede bang mawala yung ganung nararamdaman? Okay? So, sabi ni Jeanette kanina, no? Ikaw yung Jeanette, no? Sabi mo kanina na sa experience mo, nawawala yon. Yes po, sir. Okay, nawawala unti-unti. So I agree with that, no? Kasi yung ating central nervous system, siya na yung nagbibigay ng parang no, yung kasanayan on that, na eventually nawawala po siya dahan-dahan. Okay? But there are instances na iba yung po yung kanyang causes, no? May mga trauma yan minsan na yun po yung mga effect po niya, no? Pero like what we have said, nasasanay po ng unti-unti yung ating sistema ng katawan in such a way na yung dampi na yan, yung hagod na yan is unti-unti nang nawawala yung reaksyon ng paging kilitiin. Okay? Sige po. So, is there any other question or clarification? Alvin, what about you, Alvin? Do you have any clarification? None, sir. Regarding kasi sa explanation po yung sa makilitiin, sir,
Yang main ano lang dyan, sir, para po mawala yung kilite is magpamassage paulit-ulit, sir. Para Tama. ma-control yung kilite. Yan po ang Yes inyong po. marketing pitch, no? Sales pitch nyo po yan. Kapag ganun yung reaction, sabihin nyo po sa client, ma'am, sir, para mawala po yung ganyang pakiramdam nyo po at ma-enjoy nyo po yung talagang magnificent benefit ng masahe na ginagawa namin, kailangan po regular kayo magpamasahe. Kasi unti-unti po mawawala po yung pagkikilitiin nyo po at ma-enjoy nyo po yung benepisyo po ng massage. So, ano yan ha? Magandang sales pitch yan para sa mas maraming kitaan. Okay? Sige po. So, I would like to hear from Sam. Sam, do you have anything to add? Hello, Sam? Okay. Tumahimik si Sam. What about si Winalyn? Wenelyn? Okay na po tayo. Sige po. So it seems busy na po yung iba. So maraming salamat po muli sa inyong panahon at patuloy tayo sa ating pong discussion. By tomorrow, ang ating maging topic naman ay we're done with the lymphatic system and the nervous system. We will proceed by tomorrow. Pag-usapan na po natin mula sa inyong manual sa page 59 downwards yung respiratory system. And then I think makukuha naman to natin ng isang araw. And then we also try to discuss about the digestive system. Ayan po, no? Respiratory system at saka yung digestive system. So kung wala na pong tanong, we will end here. Maraming salamat sa inyo. At God bless. Arigato gozaimasu. Thank you, sir. Bye, Sir Benji. Thank you. Thank you po, sir. Bye po. So, Thank you so much, sir. thank Bye. you, Barbie. Bye. Thank you. Thank you, Sir Benji. Hi, attorney. Nice to see you around. Nakabalik na po kayo abroad? Oo, nandito na ako sa Pilipinas. Paalis ulit ko papuntang US. Ay, toxic talaga si attorney. Sige po, maraming salamat. Okay, sige po. God bless. Thank you. Ingat lagi. Okay, salamat po.